Hey guys, ako nga pala si Box and welcome to my Java course for beginners playlist. So, bali dito sa una kong course, itatalakay ko sa inyo yung mga iba't ibang mga bagay na ninyong alamin kay Java before tayo mag-start sa coding. So yes, wala muna tayong code sa ngayon since introduction pa lang to ng Java programming language. So, bale itong mga topics na ituturo ko for now, which is kung ano nga ba si Java. Next is yung history ni Java or saan siya nagmulan. And also, ituturo ko rin sa inyo itong mga terms, which is yung JDK, IDE, JVM, JRE, and bytecode. And of course, pagkatapos niyan, ituturo ko naman sa inyo kung paano nagwo-work ang Java source code na ginawa natin sa ating computer. So, ang una sa lahat, ano nga ba si Java? So, ang sabi dito, Java is a versatile and widely used programming language, etc. etc. So, kayo na mag-i-start pa lang sa programming, kung pabasahin natin tong buong definition na provide ko, merong mga terms na, of course, hindi natin maintindihan. Like, for example, itong platform-independent environment or kaya itong object-oriented programming, no? So, pero don't worry, no? Ibe-breakdown natin siya into smaller pieces. So, bali tatlo lang na keywords ang ninyo matandaan dito sa definition na provide ko sa inyo. Which yung una is the most important thing that you should know. And of course, I think alam nyo na, Java is a programming language. Obviously, kaya nga kayo nandito, di ba? Para matuto ng Java. So, second, Java is platform independent. So, ano nga ba ibig sabihin nito? So, ang platform independent, it means that pwede natin i-run yung ating software sa iba't ibang operating system. So, mamaya i-discuss ko yan in a deeper meaning para maintindihan nyo siya ng maigi. Now, the last one is, ang Java daw ay isang object-oriented programming language. In short, OOP. So, sa ngayon, hindi nyo pa siya magigets since hindi pa tayo nag-i-start ng programming, no? Pero, itong tandaan nyo, when we say OOP or Object-Oriented Programming, it means that pwede natin mapalawak or mas ma-organize yung ating mga codes. Sa mga susunod na videos ko, ituturo ko rin sa inyo yung mga concept ng object-oriented programming. So now, punta naman tayo sa history ng Java. So, ginawa ni James Gosling ang Java sa company na Sun Microsystem and nirelease ito noong May 1995. So, if hindi pa kayo familiar sa company na Sun Microsystem, basically isa siyang American IT company which I think ang ginagawa nila is nagbebenta sila ng mga computer components, no? Tsaka mga softwares. Pero later on, meron isang company which is si Oracle. Binili niya yung Sun Microsystem noong January 27, 2010. Kaya mapapansin nyo, kapag magda-download tayo ng mga Java packages sa browser, nasa website siya ng Oracle. So, bakit nga ba si Java isang platform-independent programming language? Kasi ang Java programs ay basically nako-compile siya into bytecodes. So, ano nga ba ang bytecodes? So, mamaya i-explain ko rin yan sa inyo. But for now, pumunta muna tayo sa meaning ng operating system. So, sa mga hindi masyadong maalam sa computer dyan, no? For simpler explanation, ang operating system or in short, OS, ay kaluluwa ng inyong mga devices. So, kaya nyo to napapanood dahil dyan sa operating system. And kaya nagfa-function yung mga cellphones or mga computers nyo dahil dyan sa OS. Para maintindihan natin ng mabuti yung OS, nag-provide ako ng examples ng mga operating systems galing sa mga smartphones. So, I think familiar na kayo dito sa dalawang OS since karamihan sa inyo ay nag-aaway pa kung ano ang mas maganda. Android ba or iPhone, no? So, technically guys, ang iPhone ay brand name na nag-o-operate sa iOS. Same rin kay Android. Meron tayong mga iba't ibang brand name na nag-o-operate sa Android operating system. Which yung example nito is yung mga Cherry Mobile, Samsung Galaxy, Huawei, at saka marami pa.
Kung merong operating system sa mga smartphones, syempre merong ding mga OS sa ating mga laptops and sa ating mga desktops. And I think naman na some of this ay familiar na sa inyo, especially itong Windows. Since karamihan sa atin ay gumagamit ng ganyang OS dahil sa madali lang siya and also friendly ang mga interface. And of course, sa mga mayayaman dyan na may MacBook Pro, nag-ooperate siya sa macOS, which same lang siya sa gumawa ng iOS. Now sa baba, meron din tayong OS na hindi masyadong sikat dito sa Pilipinas, pero napakaganda na security and also ginagamit siya sa pag-ethical hacking, at yun ang Linux. Take note nga pala, ang Android operating system ay ginawa sa Linux operating system. Sabi dito sa aking presentation, no, ang Java daw ay ginawa siya sa pinaka-oldest operating system na tinatawag nating Solaris. So basically, ito yung mga kapanahon ng wala pa si Windows, no? Wala pa si Mac OS, yung mga ginagamit nating mga OS ngayon, no? And by the way, ginawa pala si Java sa isang programming language called C++. Kaya kung familiar na kayo sa C++, mapapansin nyo, same syntax lang sila ni Java. So, ang Solaris operating system, ginawa siya sa isa pang OS, which is yung Unix operating system. So, bali ang Unix kasi, ito yung sikat na ginagamit ng mga tao noong 90s, nung wala pa si Windows. So, kung si Java ay gawa siya sa oldest operating system, paano natin siya nararan sa today's OS na meron tayo ngayon? Dito na dadaan si JVM or what we call Java Virtual Machine. So, isipin nyo na lang na ang JVM is siya yung nag-i-interpret ng ating mga Java codes para maran natin siya sa iba't ibang operating system. So, sabi nga dito, no, code is compiled into an intermediate form called bytecode which is executed by the JVM. So, kanina ko pa binabanggit yung bytecodes na yan. So, ano nga ba ang bytecode? So, if hindi pa kayo familiar sa mga computer, basically mga bobo yung mga yan. Meaning to say, meron silang sariling language. Hindi nila naiintindihan yung mga language ng mga tao. Kahit mura-murahin mo pa yung computer nyo, hindi nila naiintindihan yon. So, ang language ng mga computer is nagko-consist sila ng ones and zeros. So, ang tawag dyan ay bytecodes. Now, punta naman tayo sa flow diagram kung paano nag-run ang codes natin sa ating loob ng computer. So, mag-a-act tayo as a user, no? Now, once na nag-code tayo, which ito yung example, so don't worry kung hindi nyo pa siya naiintindihan. Basically, ang ginagawa lang netong code is gusto ko lang i-print out yung hello world message sa ating terminal. So, once na press ko yung run button, dadaan muna siya sa isang compiler or also known as the Java compiler or in short, Javac. So, basically, ang ginagawa ng Javac is kino-convert niya yung code natin into bytecodes. So, tulad nga ng sinabi ko kanina, hindi maiintindihan ng ating mga computer yung mga human readable code. So, si Javac ang mag-a-act as a translator para i-translate yung code natin sa kanilang language, which is yung bytecode. Nang pagkatapos niyan, dadaan na yung bytecode na kinonvert ni Javac sa JVM. So, bali tinitignan ni JVM kung Java code ba yung sinend ni Javac. So, once na na-interpret na ni JVM yung bytecode, then ipapasa niya na sa ating operating system or sa ating computer. And then si computer, no, siya na yung bahala magpiprint ng kinode natin, which is yung hello world. So, saan ba natin makikita tong JVM na to? Dito na papasok si JRE, also known as Java Runtime Environment, no? Isa siyang folder or software na nagko-contain ng mga utilities para magamit natin yung mga library ni Java. So, andito na rin sa loob yung JVM. So, saan ba natin matatagpuan tong JRE folder? Actually, meron pa tayong isa pang folder which what we call as JDK or Java Development Kit. Basically, ito na yung foundation or ito na yung pinaka-software na kailangan natin i-download para makapag-code tayo using the Java programming language.
Bale, ito yung itsura ng loob ni JDK. So, as you can see, nasa loob na yung ating Java compiler or yung Java alongside sa isa pang function called debugging. And sa loob, makikita rin natin yung JRE folder, which sa loob naman niya is makikita na natin yung JVM and also other utilities. Now lastly, ito na yung IDE or Integrated Development Environment. So sabi dito, it is a software application that helps programmers develop software code efficiently. So basically, isipin nyo na lang na ang IDE is, ito yung notebook kung saan tayo magra-write ng codes. So sa mga ibang programming languages, meron silang iba't ibang klase ng IDE. So, bale, ito na yung mga halimbawa ng mga IDE sa Java, which is IntelliJ, Eclipse, at saka yung NetBeans. Now, ito na yung pinaka-summary ng ating lesson. So, mag-a-act tayo as a user. So, kapag tayo magpo-program gamit ang Java language, need nating mag-download ng dalawang software, which is yung JDK at si IDE, which ipapakita ko sa inyo sa susunod na video kung paano mag-setup niya mga yan. Now, once na na-configure na natin yung IDE natin, pwede na tayong magsimula mag-write ng codes. Now, tulad lang to kanina, once na nag-write tayo ng codes, dadaan yung source code natin sa isang Java compiler. Again, saan natin matatagpuan si Java? Siyempre sa JDK. Na once na na-convert na ni Java yung code natin into bytecodes, si JVM na ang mag-i-interpret niyan and then ipapasa niya yung mismong bytecode sa ating computer and eventually si computer na ang bahala magpi-print out ng kinode natin. So yun lamang ang aking video for now, no? I hope na may natutunan kayo and also if may katanungan kayo, feel free to ask in the comment section below. So yun lamang, salamat.